Napag-usapan natin ang patungkol sa laban nitong si Benimaru at Carrion, kung saan umpisa pa lang ng laban nag-all out na agad itong si Carrion, kaya muntik nang matalo itong si Benimaru dito, pero in the end si Benimaru pa rin ang nanalo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Magandang reminder daw kay Benimaru ang nangyari sa kanilang laban na hindi daw siya dapat maging careless. Sabi naman ni Rimuru tama daw itong si Benimaru. Wala daw siyang duda sa pagkapanalo nito. Kaya nagkaroon daw siya ng mixed emotions nung narinig niya na dikit ang kanilang naging battle. Kaya iwasan daw nitong si Benimaru na maging careless at maging prideful dahil most of the time itong dalawang to ang dahilan ng napakaraming downfall. Natutuwa daw itong si Rimuru na na-realize ito agad nitong si Benimaru at nagpapasalamat daw silang dalawa kay Carrion dahil sa experience na ibinigay nito sa kanila. Then pumunta sila nitong si Rimuru sa isang cafe para makapag-relax naman silang dalawa. Tinanong naman dito nitong si Rimuru kung nilabanan din daw ba nitong si Benimaru itong si Freysan. Kaya sumagot itong si Benimaru na hindi daw kasi nung nakita daw sila nitong si Frey Dono na naglalaban nitong si Carrion Dono na napagdesisyonan na daw nito na hindi niya kayang manalo. Mukhang si Frey Dono daw ang tipo ng tao na ayaw na magsayang ng oras kasi alam niya rin naman ang magiging outcome. After daw ng laban nila nitong si Carrion Dono sinubukan naman itong mga ito na maikongkir ang kanilang labyrinth para malaman kung hanggang saan sila aabot. Sabi ni Rimuru maganda nga daw yon. Isa daw yon sa pinaka-effective na paraan para masukat ang sariling strength mo kasi nga meron ditong mga levels at kung hanggang saan ang maabot mo most likely ay hanggang dun din ang strength mo. Sabi ni Benimaru ang bawat isa daw sa mga ito ay nag-start na agad sa may 50th level. Ang unahin daw natin itong si Carrion Dono. Madali daw na na-clear nitong si Carrion hanggang sa may 60th level given na wala naman dito itong si Gadra. Pero at this rate daw kahit na nandito pa si Gadra tatalunin pa rin naman siya nitong si Carrion. Ganon ka-unstoppable ang kanyang momentum. Nilabanan din daw nitong si Carrion sila Adalman at ang kanyang mga kasama. At ang resulta daw mabilis niya itong tinalo kahit na 3v1 pa ang kanilang naging battle. Hindi naman nagulat itong si Rimuru dito given na almost dikit lang talaga ang match nito kay Benimaru. Hindi daw nakapalag itong sila Adalman sa may burst thrower nitong si Carrion. Wala silang nagawa na kahit na anong countermeasures. Si Wendy daw ang naging shield nitong tatlong ito. Si Albert naman daw ang ranger at itong si Adalman ang kanilang main attacker. Maganda ang kanilang combination pero bumagsak daw itong trio na ito nung hindi na kinaya nitong si Wendy. After daw bumagsak nitong si Wendy si Adalman na agad ang tinarget ni Carrion. Pinabayaan na muna nito itong si Albert. Parehas na light attribute users itong sila Carrion at si Adalman. Kaya ang naging determining factor sa naging salpukan nilang dalawa ang strength ng each individual. Interestingly, natalo pa rin itong si Adalman dito kahit na siya nga isang ultimate gift user while itong si Carrion unique skill user lamang. At hindi lang yon, wala rin siyang mythical grade level na kahit na anong equipment pero victorious pa rin siya laban kay Adalman. Ipiniliwanag naman ito nitong si Shell Sensei na itong si Carrion daw kasi ngayon nagpo-possess na rin ng mga characteristics ng mga spiritual life forms kaya mukhang ang strength of willpower daw nito nagawang revival sa may ultimate skill powers nitong si Adalman. Then nagsalita uli itong si Benimaru na ang kasunod naman daw na nilabanan nitong si Carrion itong si Kumara. Gusto daw kasi ni Kumara na siya nang maunang lumaban kaya binigyan niya daw ito ng permission kahit na supposed to be si Zishan muna ang lalabanan niya. Nag-reply naman dito itong si Rimuru na since mas malakas naman daw si Zishan compared kay Kumara dapat daw siguro pagpalitin nila sila. Magpapalit sila ng kanilang binabantayan ng mga floor levels. Sang-ayon naman dito itong si Benimaru at sabi ni Benimaru maganda din daw ang naging laban nito. Tapos ipinakita uli nitong si Shell Sensei ang laban sa may video. From the start pa lang daw nag-all out na rin agad itong si Kumara. Narinig na daw nito nung una na tinalo ni Carrion
Karyon itong sila Adalman. Pero mukhang hindi daw ito interested na mag-gather pa ng mga additional details. At isa ito sa mga nakita ni Rimuru na weakness nitong si Kumara kasi mas pinili niyang tapatan itong si Karyon nang walang masyadong nalalaman. In terms of existence value, lamang itong si Karyon. Pero balance pa rin naman ang kanilang match-up dahil unlike Karyon, user itong si Kumara ng isang ultimate power. Meron siyang ultimate gift na Beast King Bahamut. Katulad ng mga nakaraang laban, ginamit na agad ni Karyon ang kanyang burst roar. Siya ay nag-transform into particles of light at tumatake siya kay Kumara from all possible directions. Ang ginawa naman itong si Kumara dito lumipad lang siya sa may ere at ini-invoke niya ang kanyang gravity domination. At dahil sa lakas ng super gravitation na ito napapabend maging ang light dito. At dahil doon isang binti lamang nitong si Kumara ang nagawang matamaan nitong si Karyon. Hindi daw in-expect ito nitong si Kumara kaya maswerte pa rin siya dahil binti nga lang ang tinamaan sa kanya. After niyang matamaan nag-focus muna siya sa kanyang recovery. Pinagaling niya muna yung binti niya at bumalik naman itong si Karyon sa kanyang human form. Mukhang itong burst roar daw pala nitong si Karyon merong limitation. Hindi niya ito pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Meron itong cooldown. Kaya habang cooldown pa ito dumistansya siya kay Kumara. At itong si Kumara naman ang sumugod ng sumugod sa kanya. Ini-unleash nitong si Kumara ang isang malakas niyang atake. At ito ay ang kanyang nine-tailed piercing strike. Sinubukan itong ma-block nitong si Karyon gamit ang concentration ng kanyang magic power. Ito ay isang atake na tinatawag niya na White Tiger Blue Dragon Strike. After ng strike na ito, ginamit naman nitong si Karyon ang kanyang Beast Roar. Pero hindi ito gumana at ang nanalo sa clash nila na ito ay itong si Kumara. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.